Mahalaga ang gatas ng ina pangunahin sa nutrisyon ng bagong silang na sanggol. Partikular ang antibodies na taglay nito bilang proteksyon laban sa mga sakit, bagay na binibigyang diin ng mga eksperto. Yung pong mga antibodies, mga nutrition na makukuha niyo po sa breastfeeding, kahit po anong research ng mga nutritional companies, hindi po nila talaga kumbaga 100% magagaya yung nutrition at saka yung mga antibodies ho na makukuha ng mga bata sa breast milk ng nanay kung ikukumpara po yun. Taon-taon nagsasagawa ang Capital Medical Center ng synchronized breastfeeding activity bilang pagtataguyod sa kahalagahan ng breastfeeding upang maipaalam sa mga ina at bawat pamilya ang benepisyo ng gatas ng ina at gayon din mapalakas ang suporta ng komunidad sa mga nagbibigay ng breast milk sa kanilang mga sanggol. Para sa mga doktor, higit pa sa isang aktibidad o taunang pagdiriwang ang mga bagay na ito dahil mahalaga ang patuloy na pagtuturo at paggabay sa mga ina para sa matagumpay na breastfeeding. Binigyan din ng isang pediatrician mula sa Capital Medical Center na si Dr. Alisa Escucha na mas mababa ang panganib ng ilang pagkakasakit sa mga batang breastfed. Pero kumbaga, itong mga breastfed babies, mas lean sila, talagang more on muscle. Tapos yun nga po yung advantage na mas maiiwasan nila yung mga pagkakasakit. Mas madalas po kasi nagkakasakit ang mga batang nabibigyan ng cow's milk. Mas marami po ang problem sa GI tract, yung pagtatae, pagsusuka, yung mga yon. Tsaka syempre, yung mga allergies po. Hindi naman maiiwasan na magkulang ang mga ina kapag hindi agad lumalabas ang unang gatas, lalo na sa mga first-time mom. Subalit, paliwanag ng mga doktor, mahalaga ang tamang positioning, timing at emotional state ng ina para madaling makapag-produce ng breast milk. Bukod pa sa wastong nutrisyon at sapat na hydration. Kabilang sa inirekomenda ng mga eksperto ang balanse at masustansyang pagkain, green leafy vegetables at malunggay. Sa programang Hakabta 2026, nagkaisa ang Capital Medical Center at Quezon City Medical Society upang maabot ang mas maraming ina at pamilya. So may mother's class po kami. We impart knowledge to all of you para gusto naming malaman ninyo ang importansya ng breastfeeding. It must be a public health concern. We should normalize breastfeeding everywhere. All the right time is right here. So if we allow mothers na breast milk is the best milk, and if breast milk is the one that is necessary for the health and growth and development of the child, that would be the best. Git ng mga doktor, hindi lang sanggol ang nakikinabang sa breastfeeding, kundi pati ang ina. Samantala, nilinaw naman ng mga doktor ang ilang misconception patungkol sa breastfeeding. Sa mga nanay na, for example, medyo nag-fail in a few days, ang para pong sinasabi nila na, siguro this is the sign na kailangang mag-supplement. Wag po, kasi the moment na pinastart nyo po siya ng nipple, yung sa nipple feeding, magko-confuse po siya dun sa nipple ng nanay. So, kailangan pong wag makatry ng artificial teats or yung mga chupon sa mga bote natin. Yung paniniwala pong hindi lahat binibiyayaan. As I said earlier, lahat po ng mammals nagproduce talaga ng breast milk. So kailangan lang pong tiyagain natin. Sa huli, hikayat ng mga doktor sa mga ina at pamilya na magtulungan upang mapalakas ang suporta sa breastfeeding sa bahay man, sa komunidad o sa trabaho. Dahil para sa mga eksperto, ang breast milk pa rin ang makabubuti sa mga sanggol, hindi lang bilang pinakapagkain, kundi pundasyon ng kanilang kalusugan at paglaki. Mia Alonso, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.